Hello po mga kapatid. Blessed morning po. Oras ngayon ay 6:20 ng umaga. So medyo maririnig nyo yung mga tilaok ng manok mga kapatid. Pasensya na po sa ingay na inyong maririnig. At ngayong umaga po ay isi-share ko po sa inyo dito po sa John 14 verse 21. Ayan. So naniniwala ba kayo mga kapatid na kapag patuloy nyo pong sinisik ang Panginoon, kapag patuloy nyo pong binabasa yung kanyang salita, kapag patuloy nyo pong pinapakinggan ng kanyang mga salita, ay siya po mismo yung magre-reveal ng kanyang sarili po sa inyo. At siya din po ang magtuturo sa inyo at magtutuwid mga kapatid, para tayo ay maging kalugod-lugod sa kanyang paningin or sa kanyang harapan. So, sabi po dito sa John 14 verse 21, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. So yun. So napaka-importante mga kapatid na hindi lang natin binabasa yung kanyang salita. Napaka-importante rin po na tayo ay sumusunod at nababago. So sabi nga ng Panginoon, kailangan tayong maborn again. So sa English yan mga kapatid. Basahin natin sa English. Ayan. Those who accept my commandments and obey them are the one who love me. My Father will love those who love me. Sabi ni Lord. I too will love them and reveal myself to them. So hindi madamot ang Panginoon. Napakayaman ng biyaya at habag niya mga kapatid. Kapag patuloy nating minimeditate ng kanyang salita, mga kapatid, maniwala po kayo, si Lord mismo ang magpapabunga sa inyo mga kapatid. I-reveal niya, sabi niya, i-reveal niya ang sarili niya sa mga taong nagmamahal sa kanya, at mamahalin din po tayo ng Ama. Sino mang sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay sumasampalataya din po sa Ama mga kapatid. Naniniwala po ako dahil nabasa ko po yun dito sa banal na kasulatan. At meron pa po dito na verses kung buong puso nating hahanapin si Lord, ay matatagpuan po natin siya mga kapatid. Dito po, basahin po natin sa Jeremiah verse 29. Jeremiah verse 29. Jeremiah 29 verse 13. So ulitin ko po, pasensya na po. Jeremiah chapter 29 verse 13. Sabi dito, kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. So yun ang sabi po ng ating Panginoon. So napaka-importante mga kapatid, yung puso natin naka-align talaga sa Panginoon. Kumbaga, syempre, bago po natin basahin ang Bible, yun, mag-pray muna tayo mga kapatid, para nang sa ganon, yung puso natin ay align sa Lord. At isa rin po sa napaka-importanteng reminders mga kapatid, ito po na-remind din po sa akin na ang pagbabasa ng Bible mga kapatid, kailangan tama yung iyong motibo. Kailangan tama yung motive mo na mapaluguran ng Panginoon. Dapat ang motive mo ay mag-akay ng kaluluwa sa Panginoon. Kung bakit nais mong maintindihan, kung bakit nais mong malaman, nais mong maunawaan ang nakasulat sa Bible. Yung motive, napaka-importante mga kapatid. Kailangan tama. At kapag hindi tama ang motive, kapag ikaw ay nagbabasa lang ng Bible para makipag-argument or makipagtalo,
hindi po yan align sa Lord. Dahil ang ating Panginoon ay hindi nakikipagtalo. Ang gustong ipaunawa ng ating Panginoon dito ay tayo ay mabago. Tayo ay ma-born again, mga kapatid. At ang gusto ng Lord na maipaunawa sa atin, hindi natin maitaas yung ating sarili, bagos siya po yung lagi nating maitaas. Si Lord yung nagre-reveal, tama ba yung term ko, no? Siya yung nagre-reveal kung ano yung dapat mong gawin para mapalapit ka sa Kanya. Siya rin yung nagsasabi kung ano yung dapat mong i-share, or kung sino yung dapat mong itaas. Hindi mo po pwedeng itaas yung iyong sarili. Genuinely, dapat ang itinataas mo ay ang Panginoon. So, mga kapatid, importanteng reminders po yan kung bakit kailangan tama yung puso natin sa tuwing tayo ay mag-share ng Word of God. So, inaamin ko po na ako ay hindi rin perfecto. Ako po ay makasalanan din po tulad nyo. Ngunit sa biyaya at habag ng Panginoon ay naabot po ako ng Kanyang salita. At dahil po sa mga taong ginamit po ng Panginoon nung ako po ay nasa Korea. So, na ginamit po sila. At yun nga po, testimony ko, napakabuti po ng Panginoon sa mga lingkod niya. Dahil nakita ko po talaga kung paano sila maglingkod sa Lord. And yun, medyo napapalayo tayo na, pero salamat sa Panginoon dahil sila po talaga yung ginamit para po ako yung makakilala sa ating Panginoon. At sa biyaya ng Lord, ito po, nagsishare po ako ng Word of God. Hindi ko na po binabalikan yung mga dati kong content dahil hindi naman talaga siya makakalugod sa Lord. As ito po yung nararamdaman ko na mapapaluguran ko ang Panginoon. Salamat po. Salamat sa Lord, talaga napakabuti ng Panginoon. Alam niyo, mga kapatid, habang binubulay ko rin po ang salita ng Panginoon, dito may mga pinapaunawa ang Lord na ang Ama at ang Anak ay isa, at ang banal na Espiritu, siya po yung nakakasama natin, mga kapatid. Ang banal na Espiritu ay banal na Espiritu ng Ama at ng Anak. So, si Lord, di ba po, nung nagkatawang tao siya ay siya ay nagbayad ng ating mga kasalanan. So, siya ay pinako sa krus. So, siya yung naghirap para sa atin. Then, after 3 days, siya ay muling binuhay ng Diyos. So, nung siya ay muling nabuhay, siya po ay umakyat na po sa langit, mga kapatid. At nung umakyat na si Lord sa kalangitan, siya po ay umupo sa kanang trono ng Ama. Ngayon, ang nakakasama natin, mga kapatid, ay ang banal na Espiritu ng Ama at ng Anak. Kaya po Trinity sila, mga kapatid. Kaya may Ama, may Anak, at may banal na Espiritu. So, malinaw po, mga kapatid, na si Lord Jesus ay hindi na minsan lang siyang muling bababa. Si Lord Jesus yung second coming niya, mga kapatid. So, dito sa mundong ito, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon dahil nung siya'y umakyat, bumaba naman po yung tutulong sa atin para tayo ay magkaroon ng guidance, di ba, mga kapatid? Ganun kabuti ang Panginoon. Guidance po yun, no, para tayo ay maging matuwid at maging maayos yung ating pamumuhay. Siya yung naggagabay sa atin na huwag gumawa ng mga mali or masama, lumaban ng patas. Yun. So, ang Holy Spirit yun, mga kapatid. Napakabuti ng Panginoon. Hindi niya tayo pinabayaan. Kaya masasabi ko dito, talagang yung biyaya at habag ng Panginoon ay napakayaman. Kaya Matthew 6:33, mga kapatid, seek first the kingdom of God, mga kapatid, His righteousness. Yun po ang aking may advice din po sa mga nakikinig or sa mga nag-i-start pa lang na magbasa ng Bible.
talagang isik niyong mabuti ang ating Panginoon. Ating sabi nga po sa Ecclesiastes 12:1, remember your Creator while you are youth. Kumbaga sa kabataan mo pa lang, unahin mo isik. Unahin mo na, alalahanin mo na kung sino yung lumikha sa'yo. Kasi darating yung time na ikaw ay matanda na. Darating yung time na hindi mo na kayang lumakad, nanghihina ka na. Pero habang bata ka pa, unahin mo si Lord. Lahat ng mga ginagawa mo para mag-glorify siya, para mapapurihan siya, tapos paglingkuran mo siya. Yung kasi yung purpose natin, mga kapatid. Marami pang kabataan sana yung makaunawa na ang purpose talaga natin ay paglingkuran ng Panginoon, purihin siya at sambahin. Mababasa niyo po yun sa Salmo 100 verse 1 to 5. Nandun yung lahat ng nakatira dito sa mundo ay pupurihin siya at paglilingkuran. So may nakalagay din po doon na sa tuwing papasok tayo sa templo niya ay mawi tayo na may kagalakan at magpasalamat tayo sa Panginoon. Kung bubulayin yung mga kapatid, ibig sabihin po nun, hindi po tayo nilikha para habang bata pa, 'di ba? Sabi sa mga post, habang bata pa gumala kayo at maglibang kasi para ma-enjoy nyo yung inyong buhay. Yun po yung sabi ng ilan. Pero para naman sa ating mga Kristiyano, ang nakikita ko pong tama po dyan ay ang habang bata ka pa, remember your Creator, sabi sa Ecclesiastes 12:1. So unahin mo ang Panginoon, mga kapatid. Alalahanin mo siya. Hindi, parang ang ganda kasing, parang ang gandang basahin or ang gandang pakinggan na habang bata ka pa, gumala ka at maglibang. Diba parang ang ganda niya, mga kapatid. Pero para sa akin talaga, sa biyaya ng Panginoon, mas maganda po yung alalahanin mo kung sino yung lumikha sa'yo. Unahin mo siya, mga kapatid. At magkakaroon ka ng guidance at magiging maayos yung iyong landas na tatahakin. Amen? Thank you po sa inyo po. At lahat ng papuri ay sa Panginoon lamang. God bless po.